Pag-uwi ko galing sa eskwela, nagulat ako kasi may bagong nakabantay na sa gate ng construction shop compound. Matipuno ang katawan, magandang lalaki at sa tingin ko, kahedad ko lang siya. Siya na pala ang bagong guard na magjo-duty tuwing gabi dito sa compound na aking pinagtatrabahuan. Siya ang bagong makakasama ko. Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Liton, taga-subaybay mo po. Naaliw akong makinig sa mga kwento mo, Tito Makoy. Pero Tito Makoy, lagi akong nag-aabang sa bagong kwentong ilalabas mo. Hanggang sa natukso na rin ako na ibahagi itong aking kwento. Maswerte na ako ang katiwala ng isang kontraktor sa kanilang shop. Hindi ko po alam kung tama bang shop ang itawag dito kasi dito ang office namin, dito rin nakatambak ang mga aggregate materials gaya ng buhangin, yung mga maliliit na bato, hollow blocks at mga construction materials na ibinibinta namin sa mga regular na customer at maging ang mga maliliit na mga contractors bumibili rin sa amin ng mga materyales. Maghapon ako sa trabaho at sa gabi pumapasok. Civil engineering ang kinukuha ko sa college. Paglabas ko sa eskwela, babalik muli sa shop kasi dito ako nakatira, Tito Makoy. Sa lugar na iyon, marami ang magnanakaw kaya kailangan talagang bantayan. Dahil dito, nag-hire ng security guard ang may-ari para magbantay sa gabi. Gabi lang talaga ang security guard kasi kung araw naman, hindi kailangan ito, marami kaming mga taong naroon. Nagpalit ng security guard na naka-assign sa amin ang agency kasi nag-resign pala ang nagjo-duty rito sa amin. Magkasing edad kami ng bagong gwardya kaya madali kaming nagkasundo at madaling nagkapalagayang loob. Mabait siya, maskulado, talagang bagay na bagay maging gwardya. Hindi siya gaanong palakwento pero nakikita ko sa kanya ang katapangan. Nalaman ko rin na isa pala itong black belter sa karate. Kaya kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa martial arts, hindi ito gaanong nagsasalita. Ganyan naman talaga ang mga black belters. May alam sila sa martial arts pero hindi ito gaanong nag-iimik kung ang pinag-uusapan na ay tungkol sa martial arts. At hindi rin ang mga ito nagsasabi kung anong belt meron sila. Siya pala si Gani ang bagong guard namin dito sa compound. Hindi niya totoong pangalan, Tito Makoy. Ang shop namin ay may kalakihan ng kaunti ang compound. Nirerentahan lang ito ng amo ko. Merong isang malaking bahay na siyang ginawang opisina. Lumang-lumang bahay ito, Tito Makoy. Walang nakatira kasi ang may-ari ay nasa ibang bansa na at doon na namimirmihan. Mga naturalized citizen na kasi kaya bibihira na lang talagang umuwi. Noong makuha ito ng may-ari ng construction, parang haunted house ito. Kasi lumang-lumang bahay, bahay Kastila pa ang design nito. Marami nga talaga dito, Makoy, mga kababalaghang nararamdaman at nararanasan kami kahit sa araw. Lalong-lalo na sa gabi. Maging ako, marami rin akong nararanasan dito pero hindi kasi ako takot bagamat naniniwala talaga ako na merong mga lamang lupa, may multo at meron ding maligno. Ang compound namin liban sa malaking bahay, meron ding security guard outpost sa gate. At sa kabilang side naman, ang quarters kung saan ako namamalagi at dito ako nakatira. Magandang gabi. Ikaw na ba ang bagong guard? Iyan ang tanong ko sa kanya. Ay oo, ako si Gani. Ikaw ba si Liton? Ito ang tanong sa akin at sagot ng guard. Nagkamay kaming dalawa, Tito Makoy. Wala naman talagang gaanong gagawin sa gabi kung di ang magbantay lang sa buong compound.
Si Gani kinakailangan niyang umikot paminsan-minsan sa buong compound. Lalong-lalo na kung kumakahol ang dalawang asong alaga namin. Ang mga asong ito pinapakawalan talaga namin sa loob ng compound tuwing gabi para magbantay at gumala sa loob ng compound. Maganda ang unang pag-uusap namin, magaang kausap si Gani at magaang kasama. Ito kaagad ang pakiramdam ko sa kanya. Matapos akong makapagluto ng hapunan ko, sa labas ako ng aking quarters kumain sa may gate mismo at sabay kaming dalawang kumain ng hapunan ni Gani. Dahil dito naisip ni Gani na gabi-gabi magdadala na lang siya ng lulutuin bilang ambag niya, tapos magluluto kami para sabay kaming kumain at pareho bagong luto ang aming kakainin sa gabi. Kinabukasan, tinanong ako ng amo ko kung kumusta ang bagong gwardya. Okay naman po sir, sa tingin ko mabait ang bagong guard. Magaling kung ganoon. Alam mo ba Liton, bagay na maging kasama mo siya kasi black belter daw yan ayon sa manager ng security agency. Kaya kung merong magtatangkang magnakaw dito sa loob, pwede niyang balian kaagad ng buto. Yan dito Makoy ang tumatawang biro ng amo ko. Black belter pala yun. Yan naman ang naging reaction ko sa sinabi sa akin ng amo ko. Kinagabihan muli matapos kaming maghapunan, Gani, martial artist ka pala. Turuan mo naman ako. Yan ang wika ko kay Gani. Ay walang problema. Ito ang sagot niya sa akin Tito Makoy nang hingin ko sa kanya na turuan niya naman ako paminsan-minsan. Makalipas nga ang ilang araw, kinulit ko siyang turuan ako. Dito ko nakita Tito Makoy ang kanyang lakas. Malakas at mabilis si Gani. Malakas ang hawak ng kanyang kamay, mataas ang sipa, saka kayang-kaya niya ang tumambling at mag-somersault. Kaya lalo akong napabilib kay Gani kasi tatahi-tahimik lang pero talagang magaling pala pagdating sa martial arts. Isang gabi may kinakahulan ang dalawang aso sa likod ng malaking bahay, sa likod ng opisina. Pinuntahan ito ni Gani para tingnan. Sa kanyang pag-iikot hanggang sa labas lang siya ng malaking bahay kasi nakasarado ito paggabi. Meron akong hawak na susi na kung kinakailangang buksan, saka ko binubuksan. Hinayaan kong umikot si Gani sa likod ng malaking bahay, dala-dala ang flashlight. Tinungo niya ang lugar kung saan kumakahol ang dalawang aso. Ako naman, naghihintay at nakaupo sa may gate. Ilang sandali Tito Makoy, nakita kong tumatakbo pabalik sa gate itong si Gani. Pabalik sa kinakapwistuhan ko at humihingal siya. Oh, anong nangyari? Bakit tumatakbo ka? Yan ang tanong ko sa kanya. May narinig akong tunog sa likod ng lumang bahay. Yung kakaibang tunog. Ganito. Paano naman mangyayari at paano ka naman makakarinig ng ganyang tunog? Tanong ko Tito Makoy na kunwari walang alam sa mga kababalaghang minsan nararanasan ko rin. Alam mo, Liton, may multo sa bahay. May multo. Ito ang wika sa akin ni Gani na takot na takot. Tito Makoy, ngayon ko lang nalaman na ang isang matapang black belter na guard ay takot pala sa multo. Lihim akong natatawa, Tito Makoy. Ikaw naman Gani, bakit di mo gamitin yung pagiging martial artist mo? Yan ang biro ko sa kanya. Baliw, hindi ko magagamit yung pagiging karatista ko, ano? Yan ang wika sa akin ni Gani na takot na takot talaga. Kitang-kita ko sa kanyang pagmumukha. Dahil sa kanyang karanasan, hindi siya sa outpost ng guard na tulog noong gabi. Doon siya sa my quarters ko, tumabi siya sa akin.
Tito Makoy, wala namang problema kasi ang quarters na tinutulogan ko, tinted glass ang dingding nito na nakaharap sa my gate. Meron lang itong Venetian blinds, nakabukas lang ng kaunti yung kitang-kita namin kung sakaling merong taong papasok sa gate. Pero kami, hindi makikita at hindi maaaninag ng taong nasa labas. Sa sobrang takot nga ni Gani, nakayakap siya sa akin sa pagtulog. Mayat maya nga lang ay bumabangon siya, palaging alerto kasi kung merong naririnig siyang kunting tunog na kakaiba, kinakailangan niyang bumangon at tumingin sa labas. At pagbalik niya sa higaan, yayakap na naman muli sa akin. Dito na Tito Makoy nag-umpisa na palagi kaming magkatabi sa pagtulog. Bagamat ako natutulog talaga, si Gani kinakailangan niya talagang mayat maya bumangon para tingnan ang buong compound. At Tito Makoy, sa gabi-gabi na palagi kaming magkatabi sa higaan, naramdaman kong nabuhay muli sa akin ang attraction ko sa lalaki. Attracted na ako ngayon kay Gani. Dati pa naman kasi Tito Makoy, pupwede talaga ako sa kanan at pupwede rin sa kaliwa. Gaya ng ilang mga letter senders mo, nakaranas din ako ng pakikipagrelasyon at yung intimate na oras sa kapareho lalaki noong first year high school kami sa kababata ko rin. Trip-trip lang nung una hanggang sa nasanay kaming dalawa. Tumagal ang aming pag-aaliw sa aming mga sarili sa buong taon na nasa high school kami. Natigil lang ang aming ginagawa noong magtapos na kami ng high school, lumuwas na siya ng Manila. Ngayon Tito Makoy, sa aming palaging magkatabi sa tulugan ni Gani, muling nanunumbalik sa akin ang pakiramdam na iyon, yung pribadong oras sa kaparehong lalaki. Lalong-lalo pat may itsura din itong si Gani. Isang hapon, umulan ng napakalakas. Bumaha sa kalsada at sa loob ng compound namin, maraming tubig ang naipon. Sa lakas ng ulan, hindi ako nakapasok sa eskwela. Tumigil lang kasi ang lakas ng ulan noong gabing-gabi na. Maghahating gabi, kumakahol ang dalawang asong alaga namin sa compound. Hindi yung ordinaryong pagkahol nito. Kasi Tito Makoy, umaalulong ang mga aso. Talagang hindi lang basta-basta kahol. Makatindig balahibo kung pakikinggan mo. Ito'y mula sa likod muli ng malaking bahay at kinakailangang inspeksyonin ni Gani. Dahil nga sa takot nito sa multo, "Liton, samahan mo kong tingnan natin sa likod ng malaking bahay." Yan ang pakiusap niya sa akin. "Naku, kaya mo na yan." Yan naman ang sagot at biro ko sa kanya. "Buwisit ka, baka magnanakaw." Sagot niya sa akin. "Di barilin mo sa hita at balian mo ng mga buto." Yan ang biro ko ulit kay Gani. "Sige na, samahan mo ko." Yan ang pangungulit niya sa akin. Wala akong nagawa Tito Makoy kung di ang samahan siya. Para makasiguro kaming maayos at ma-inspeksyon naming maigi ang likod ng bahay, pumasok muna ako sa malaking bahay at binuksan ko ang ilaw sa loob nito. Pinailaw ko lahat kaya sa likod ng bahay maliwanag na maliwanag kasi liban sa mga ilaw sa poste, nakakadagdag pa ang liwanag ng ilaw galing sa loob ng malaking bahay. Matapos kong matingnan ang nasa loob ng bahay, lalong-lalo na ang likurang bahagi nito, nakalak naman lahat na bintana at pintuan, lalong-lalo na sa may bandang kusina. Pinatay ko na ang ilaw. Si Gani naman, doon siya sa labas, tumingin. Muli kong isinarado ang mga ilaw sa loob ng bahay at sinarado ko na rin ang main door nito, tapos nilak ko. Pakapatay ko ng ilaw Tito Makoy, may narinig kaming kakaibang tunog. Narinig mo yun?
Ano yun? Tanong sa akin ni Gani na takot na takot. Ako naman, Tito Makoy, nagkunwaring walang narinig. Ang alin yung sinasabi mo? Wala akong narinig. Wika ko sa kanya. Pero Tito Makoy, muli kong narinig ang nakakatakot at kakaibang tunog na ito. Liton, hindi mo ba narinig yun? Yan ang wika ni Gani na nangungumbensing meron siyang naririnig na kakaibang klasing tunog. Wala. Baka yung ingay lang ng mga sasakyan sa kalsada yun. Alalahanin mo, hindi tayo malayo sa kalsada. Yan ang wika ko sa kanya. Pero Tito Makoy, aaminin ko na maging ako rin, tumindig ang balahibo ko sa aking braso sa aking kakaibang tunog na narinig. Pero sabi ko na nga, sanay na ako sa ganito, kaya hindi ko gaanong pinansin iyon. Si Gani, takot na takot talaga. Nakahawak na siya at nakakapit ng mahigpit sa braso ko. Biniro ko si Gani na tatakbo ako at iiwanan ko siya. Pero Tito Makoy, hindi ako nakatakbo kasi ang lakas ng pagkakahawak niya sa akin. Saka sadyang malakas talaga itong si Gani. Hanggang sa nakahiga na kami, takot na takot pa rin si Gani. Ramdam ko ang takot niya kasi nanginginig ang kanyang katawan. Nakayakap siya sa akin habang nakahiga kami. Tuloy Tito Makoy, tuwing may marinig kaming kaliskis o anumang kakaibang ingay, pareho namin kinakailangang bumangon at magmasid sa labas ng quarters at sa buong compound. At sa muling pagiga namin, yayakap na naman sa akin si Gani. Tito Makoy, sa payakap-yakap na iyon ni Gani sa akin, nagising ang aking tulog na alaga. Kasi sa tagpong ito nanunumbalik sa akin ang alaala ng mga ganitong tagpo namin noon ng kababata ko. Si Gani nga ay may itsura, magandang lalaki. Talagang kahit na sino matutokso sa kanya. Dahil dito tuluyan ng nagising ang tulog kong alagang manok. Sinasadya ko talagang maramdaman niya at alam kong nararamdaman niya ang pagkabuhay ng aking alagang manok. Hindi siya umiimik. Ilang saglit bumago ng pagkakahiga itong si Gani. Sa halip na magsalita itong si Gani, humalik siya sa labi ko. Mula noon, gabi-gabi na naming ginagawa ni Gani ang paglilibang sa aming mga sarili. Palaging masaya at matamis ang magdamag naming dalawa. At alam mo Tito Makoy, sa sobrang pagkalibang ko sa aming relasyon, di ko na itinuloy ang plano kong panliligaw sa isang babaeng kaklase ko sa minor subject sa pamantasan. Masaya ako sa aming lihim na ugnayan ni Gani. Natigil lang ang aming maiinit at masasayang gabi noong magtapos na ako ng aking civil engineering course. Kinakailangan ko kasing lumuwas ng Manila para mag-review sa board exam. 6 na buwan na nanatili ako sa Manila para sa pag-re-review. Umuwi ako ng probinsya noong ma-release na ang resulta ng examination. At maswerte Tito Makoy na isa ako sa mga nakapasa. Nung panahon na iyon, nasa late 90s pa lang, kaya wala pa kaming cellphone, wala kaming komunikasyon ni Gani sa buong panahon na pananatili ko sa Manila. Pag-uwi ko ng probinsya, kaagad akong pumunta sa construction station. Lahat ng mga katrabaho ko bumabati sa akin sa aking pagkakapasa. Pero Tito Makoy, nalungkot ako kasi wala na pala si Gani doon. Hindi na siya nagjo-duty sa amin. Mahigit lang 1 buwan mula nang umalis ako, nagpalipat ito ng destino. Nanlamig Tito Makoy ang pakiramdam ko sa aking nalaman. Nalungkot ako ng husto siyempre. Inaasahan ko na rin ito. Inaasahan ko na ang pagdating ng ganitong oras.
Alam na alam ko Tito Makoy ang dahilan ng pagpapalipat ng destino ni Gani. Ito ay ang sobrang takot niya sa multo at mga kababalaghang nagaganap sa loob ng aming construction station. Ang guard na pumalit kay Gani ay matanda na. Tapos Tito Makoy, nagnganganga pa. Namumula ang bibig sa kanganganga niya. Iyu Tito Makoy. Dahil sa aking pagkakapasa, ganap akong naging civil engineer. Maganda ang naging trabaho at syempre maganda rin ang kinikita ko. Makalipas ang mahigit 5 taon, muli kaming nagkita ni Gani sa di sinasadya at hindi inaasahang pagkakataon sa downtown ng lungsod. Meron si Daning kasama at daladalang bata. Mahigit na 2 taong gulang na pala ito, anak na ni Gani. Meron na palang asawa itong si Gani Tito Makoy. Natuwa ako sa aming pagkikita at natutuwa talaga ako sa bata kasi bihibong-bibo. Kaya inaya ko ang mag-ama na pumasok kami sa McDo. Yung bata Tito Makoy, walang pagsidlan ang kanyang tuwa pagpasok namin sa McDo. Sa aming pagkikwentuhan ni Gani, nabanggit niya sa akin na baka raw meron akong alam na mapapasukan kung pwede raw na matulungan niya akong makahanap ng trabaho. Kasi naghahanap pala siya ngayon ng trabaho, umalis na siya sa pagiging security guard. Tamang-tama naman Tito Makoy na noong panahon na iyon, nag-umpisa na rin akong mangontrata sa mga nagpapagawa ng mga bahay. Bilang tulong ko kay Gani, kinuha ko siya na mamahala at magbantay sa mga trabahador ko sa construction site. Malinaw ang aming usapan noong araw na iyon bago kami naghiwalay. Kinabukasan, araw ng Sabado, pumunta si Gani sa inuupahan kong bahay para ipaliwanag ko sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. Sa kanyang pagdalaw Tito Makoy, hindi ko inaasahang nangungulila rin pala sa akin itong si Gani. Kaya muli kaming gumawa ng aming milagro sa loob ng bahay ko. Mas mainit at mas matamis, pakalipas ng mahabang panahon, siya ang nag-umpisa at siya talaga ang nagtrabaho mula umpisa hanggang sa pagtatapos namin. Nagbibiro pa nga itong si Gani na baka raw pwedeng ito na lang ang trabaho niya. Ang landi Tito Makoy. Ngayon Tito Makoy, tuloy-tuloy ang pangungontrata ko ng mga maliliit na mga construction works. Minsan rin humihingi ako ng kaunting ipapatrabaho sa mga malalaking contractors sa DPWH, yung parabang subcontracting ang ginagawa ko. Si Gani ang aking pinapamahala sa mga nakukuha kong kontrata. Maayos naman itong si Gani, madali siyang natuto sa engineering at sa construction. Kaya maganda ang takbo ng aking pangungontrata. Ngayon Tito Makoy, meron na rin akong asawa, 2 ang aking anak, malalaki na rin, mga binata at dalaga na. Si Gani, 4 ang kanyang naging anak at mga binata at dalaga na rin. Masaya kami pareho sa aming buhay, may pamilya. Pero Tito Makoy, sa kabila niyan, dahil sa tuloy-tuloy na magkasama kami, sa kabila ng pagbabago ng estado ng aming buhay, nagpapatuloy kami sa aming relasyon. Lihim na lihim talaga. Paminsan-minsan nga lang kung magkaroon kami ng pribadong oras naming dalawa, pero sinusulit namin talaga ang pagkakataon. Hindi ko namamalayan Tito Makoy, mahigit na palang 20 taon ang aming relasyon ni Gani. Nag-umpisa noon sa construction station. Pag meron akong pinupuntahan na posibleng makontrata, maging paggawa man niya ng bahay, maliit na tulay o kaya kalsada, kung sa malayong lugar, dito namin isinasabit ni Gani ang oras naming dalawa. Yung pribadong oras na
para sa amin lang talaga. Lalong-lalo na kung ang pinupuntahan kong malayong lugar ay nasa Karatig, Lalawigan. Sa haba ng aming relasyon, Tito Makoy, pareho namin nasabi sa isa't isa na hindi namin kayang tuluyang wakasan ang aming ugnayan magpahanggang ngayon. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking simpleng kwento. Sana magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Liton. Maraming salamat, Liton, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Walang duda, pag-ibig ang namamagitan sa inyong dalawa kasi kung nag-umpisa kayo ng late 90s tapos magte-30 taon na kayo sa inyong relasyon. Pag-ibig yan ang nararamdaman nyo sa bawat isa. Pero alalahanin nyo na malalaki na pala at dalaga na ang inyong mga anak. Baka magkabukingan, isang malaking problema at iskandalo yan sa panig nyong dalawa. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.